talaga nila tayo na disperse para mag-isa-batas na nila. Ang batas na gusto nilang isa-batas. Ayan. Diba? Mga kapatid ko, mga kababayan, talagang binamadali na nila. Pinipilit na talaga nila. Kailang sorry sila. Hindi talaga kami aalis dito hanggat hindi nila binabasura yan. Kahit nawalan ako ng boses, kahit magkasakit pa ako, talagang tatayo ako dyan sa ating Senate ground para ipaglaban ang 1869 Senate Bill. Bigyan natin ng magandang palakpakan si Daing Najema. And ito, na-receive namin yung notice ngayon. May ginawa kaming alarm of race. Okay? Para malaman nyo na ang pangalan dito, suportado na malawaking network. Okay? And so nag-contact kami so on, including sa loob ng Senado at iba pa. Ngayon, siguro Captain Ray, without breaking confidentiality, okay, ano ang nangyari, bakit puminto yung police dito? It's important, malaman yung nangyari dito, malalaman nila ano yung nangyayari ng mga mag-uusap-usap. Okay? At kasi nagpapagod sila, natakot sila matulog ito, baka bisita na naman sila ng pulis, tapos haras na naman sila. So, okay, mas importante, mapaliwanag mo, Captain Ray, without breaking confidentiality, ano ang naging kasuduan dito sa loob ng Senado, sa Pasay Police Office, at sa mga namamahala doon. Captain Ray. Maraming salamat, kapatid na Nick. Kanina, nung pagtawag sa atin ni Nanay Gemma at ni Ate Tess, umaga pa lang, tumakbo na tayo rito. At kinausap ko yung Senate Chief Security at tinanong ko siya anong reason bakit pinapaalis yung ating mga kasama na halos 2 buwan na mahigit na nandito. Ang sagot niya sa atin is maraming violation. So tinanong natin siya, kailangan nakasulat yung mga violation na yan at sasagutin rin natin in writing, hindi pwedeng verbal. At kailangan ay merong pundasyon yung kanilang pagpapalis dahil lahat naman ng aksyon natin rito kapatid ay base sa legality, alam natin ang batas. So inisa-isa namin ano ba talaga. So sabi niya yung kalinisan, yung threat dyan sa generator, yung mga tao na dyan na natutulog at nagbabahay, yun ang mga, at yung pag may dumadaan raw rito, niuyug-yug yung mga sasakyan at nagkakandak tayo ng ganitong prayer vigil natin. Ang tanong ko sa kanya, meron bang documented evidences or mga CCTV na makapagpapatunay dun sa kanyang allegation? At sabi ko, pwede bang i-produce? Ang sagot niya, hindi po pwede. Sabi ko, i-request natin sa Senate Sergeant at Arms dahil yun naman public document naman yan At base yan doon sa allegation na meron tayong violation. Dahil ang sabi ko sa kanya, kapatid na Nick, ano mang violation in writing at founded yan with documented evidences, i-rectified namin on the spot. Yes. Hindi namin itatanggi, itatama namin. Kung kalinisan, maglilinis kami kagad. Kung sinasabi nyo na may threat yan sa mga perimeters natin, itatama natin yan. At kung may natutulog dyan na iba, itatama rin natin yung mga hindi kasama na sabi nila baka mahaluan ng tagalabas. Yes. In-explain ko sa kanya na hindi naman madaling matulog dyan. Wala mang gustong matulog dyan. Malamok, mainit, malayo ka sa pamilya. So walang gustong matutulog dyan. Bakit natin ito ginagawa? Dahil para sa lahat, kapakanan ng lahat. At in-explain ko sa kanya na tayo ay nag-arrange ng conference at ipapasa natin yung official letter bukas sa ating Senate Sergeant at Arms sa security with our Pasay PNP para mapag-usapan lahat at hindi na magkaroon ng friction kasi para sa kaalaman ng lahat, taong 2021, kung di ako nagkakamali, buwan ng Abril, in-explain ko rin yan sa ating mga kapulisan kanina, nakausap natin. Nagkaroon tayo ng conference with PNP Legal Department.
Kaya kung maaalala nyo, marami na tayong pagkilos sa kalsada, 100 pagkilos na yan, wala man nasaktan. Wala mang friksyon between sa mga pulis. Yes. Wala mang nangyari. Nakulong kami, yun lang, wala naman ibang nasaktan. Itong time na to, kailangan balikan natin yung pag-uusap na yon. Kaya gagawin natin yung legalities. Kinausap ko sila kanina, in-explain natin na yung pagpunta kasi ni Kernel dyan, naka-video yun. Yes. So nakita natin, narinig natin yung mga sinabi niya. Yes. Yan naman ay public documents kasi naka-share na rin sa iba eh. Hindi naman lihim yan. Talagang may nakita tayong violation ron. Ano yung violation? Ganito yan, kapatid na Nick, at para sa inyong lahat. Kapag may reklamo ka doon sa nagkakandak ng peaceful assembly or ng rally, kailangan dokumento yung ibibigay mo sa kanila. Ito yung violation ninyo, ito yung nilabag nyo sa batas, ito yung kaso ninyo, kaya namin kayo aarestuhin, kaya tatanggalin. Yun ang tamang proseso at magkakaroon ng conference. Bibigyan ng tsansa yung airing party para maidepensa nila yung sarili. Hindi yung pwedeng pupunta ka agad yan ng pulis at sasabihin na umalis kayo dyan at tatanggalin namin, didismantle namin yan at pag di kayo umalis, arestuhin namin kayo. Pag nakarating yan sa PNP Legal Department, alam natin dahil tayo nag-service din sa ating military, makikita niya yung loophole. Bawal yun. Nagtitrip ka sa publiko. Ginagamit mo yung authority mo laban doon sa publiko na nagkakandak ng peaceful assembly. Ang sabi ko sa kanila ganito, simplify. Alam ni kapatid Nick, alam natin, pinag-usapan natin kahapon na yan talaga, declare yan na freedom partner. Kasi may batas tayo, no? Yung batas pambansa. Binigyan sila ng ilang days, kapatid Nick, para mag-declare na ng freedom part sa kanilang nasasakupan. 30 days. Nag-lapse yung 30 days. Hindi sila nakapag-declare ng freedom part sa kanilang nasasakupan. Nag-lapse siya. So, dineclare ng Supreme Court, ng Senado, na lahat ng public places, marami binanggit ron eh, dinideclare na nila na freedom park. Ngayon, yung ibang mayor, lately na lang kapatid na Nick na nag-declare, pero nag-lapse na yung binigay sa kanilang time nun eh. Ngayon, ang sabi ko sa ating mga kapatid na kapulisan kanina, huwag na nating pag-usapan kung freedom park yan o hindi. Bakit? Sa Supreme Court, highest court in the land, 2 months kami ron. Hindi freedom park yun. That is a public road. Public street siya. Daanan ng sasakyan, daanan ng tao. Hindi kami pinaalis ng Supreme Court. Bakit? Dahil dun sa legality na under siya ng People's Initiative, hindi kailangan ng permit at ang People's Initiative nasa batas na angka sa ating konstitusyon. Karapatan natin, may hilaing tayo eh. So yun rin ang ina-apply natin rito. So hindi yan usapin, nag-verify rin tayo kasi sabi, mayroon raw pag-uusap kay Senator Mig Subiri at sa mayor ng Pasay na may resolution na ito hindi Freedom Park. Common sense will dictate. Kung pupunta tayo doon sa Freedom Park, malapit dyan sa Ross Boulevard, sino naman ang kakalampagin natin o kakausapin? Eh, ang labanan nandito sa Senate. Common sense yan eh. So nagkaroon tayo ng pag-aanalisa. Maaaring mali tayo kapatid na Nick o maaaring tama. Ito is para lang magkaroon tayo ng sariling pag-aaral. Inaaral natin kung maaaring mali, tama yung ating iniisip o yung ating analysis. Ang nakita natin ganito, maaari yung chief security dyan nasabihan ng senador o mas mataas sa kanya. Mahirap kasi sa group of senators natin na mag-hearing ng isang batas at ipasa nila na maraming umaayaw sa labas. So kailangan pa samantala, malis tayo rito para maituloy nila yung pagbabasa niyan o pagpasa niyan. Hindi sa ating sariling opinion. Maaaring mali tayo, tama. Walang kapasidad ang Senate Chief na i-implement yung pagpapaalis sa atin, yung pag-arrest dyan. Dahil bakit? Yan po is buo yan kasama ang Senate. Kung di ako nagkakamali, GSIS premises yan. At from the word itself, government service. So pag-aari ng gobyerno yan. At lahat ng pag-aari ng gobyerno, may stake ang taong bayan. So hindi nila pwede sabihin na private property yan. That is government-owned property na may stake ang taong bayan. Ang nagsabi niyan, hindi tayo, kapatid na Nick.
Ang nagsabi niya na ang mahal nating Senador Robin Padilla nung kinausap niya tayo rito. Sinagot ko yan. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, kapatid, ang building na yan sa taong bayan, ang kinalalagyan ninyo dyan na natutulog kayo, naghihintay, is para sa taong bayan. Hindi galing sa atin yan, galing mismo sa mga senador yan. So maliwanag yung kanilang statement. Ngayon, kaibigan natin lahat ng mga security na nandiyan sa Senate. Hindi natin sila kaaway. Maaring nape-pressure lang sila. At ganoon rin ang ating mga kapatid na kapulisan na natawagan para mag-responde. Hindi natin sila kaaway. Kapatid natin sila, kasama natin sila sa laban. Kaya kailangan lang is yung patuloy nating pag-uusap at pagpapaliwanagan para tayo magkaintindihan at magkaunawaan kung ano ba yung ating talagang ipinapakipaglaban. At kapatid na Nick, ito yung pagkakataon para maintindihan ng lahat na karamihan sa ating mga kapulisan, talagang alam nila yung pinapakipaglaban natin. Alam nila yan. Ngayon, kung sakali man na mayroong pupunta rito at magsasabi ng mga bagay-bagay na walang documented evidences na hawak, kapatid na Nick, hindi rin natin agad papaniwalaan. At hindi agad tayong kasabihin na biglaan tayo papalis, huli tayo. Walang ganun sa bansang tayo ay mayroong constitution, tayo may batas. Naniniwala pa rin tayo sa gulong ng batas. Kahit minsan matagal siya, kahit minsan hindi na itibigay yung tamang hustisya. Pero sa atin na nandito, legal pa rin ang sinusunod natin, hindi tayo lumalabas. Kung may mga declaration tayo, ang ginagawa natin ganito. Bago tayo magsalita at mag-declare, pinapareceive muna natin sa Senate, pinapareceive sa Supreme Court, pinapareceive sa lahat